ba namin makikilala si Papa? Gustong-gusto ko na talaga siyang makilala. Tanong ng 4 na taong gulang kong anak na babae na si Faith, habang tahimik lang na nanonood ng TV ang kakambal niyang si Francis. Pero pasimpleng nakikinig sa pinag-uusapan namin. Anak, hindi rin alam ni Mami. Alam niyo naman na hindi ko rin alam ang buong pangalan ng Papa niyo. Itsura niya lang alam ko. At masasabi kong napakagwapo niya. Turan ko naman sa kanya habang nakangiti ng matamis. Sayang naman po, Mama. Wala ka po ba kahit isang picture niya? Hindi na kailangan, anak, dahil kamukhang-kamukha niyo siya. Sabay ngiti ko sa aking anak. Napatingin naman sa amin si Francis at muling ibinalik ang tingin sa pinapanood. Hindi masyadong madaldal ang anak ko na iyon, nakabaliktaran naman ang kambal niya. 5 taon nang nakalipas simula ng gabing nakilala ko ang estrangherong iyon. Please, don't judge me kung iniisip niyong nagpabuntis agad ako sa lalaking hindi ko naman kilala. Miski naman ako, hindi ko rin akalain na mabubuntis ako. Kaya nga ako niloko at iniwan ng ex-boyfriend ko ay dahil akala niya wala na akong pag-asang mabuntis pa at mabigyan siya ng anak. Ayun din ang akala ko, pero miracles happened. Isang gabi lang akong trinabaho ng estrangherong iyon pero nakabuo agad. Ngayon ko lang napag-isip-isip na baka sadyang maliit lang talaga yung kanya. Leche shot ang kabit niya. Last size talong lang pala ang solusyon sa problema ko na hirap mabuntis dahil sa sakit kong PCOS. Kidding aside, hindi talaga biro magkaroon ng PCOS. Ang dami kong gamot na iniinom noon na inirereseta sa akin. Magastos at matagal-tagal na gamutan din. Kaso ang walang hiya kong ex-boyfriend hindi nakapaghintay kaya naghanap ng ibang perlas. Sa kanluran siya naghanap at iniwanan ang perlas ng silanganan. Laking pasasalamat ko kay Mr. Stranger dahil sa kanya nagkaroon ako ng miracle babies. Pinangalanan ko silang Faith and Francis. Sobrang saya ng puso ko. Bawing-bawi lahat ng pigati at pasakit na naramdaman ko doon sa ex-boyfriend ko. Ang tanong ko na lang ngayon, kung magtatagpo pa kaya kami ng ama ng mga anak ko. Mamahalin o tatanggapin niya kaya ang mga anak namin kung sakaling malaman niya? Paano kung may ibang pamilya na siya? Paano bang gagawin ko? May pag-asa kaya na maging isang pamilya kami? 5 years ago. Mga gago kayo! Ang bababoy niyo! Sigaw ko sa boyfriend ko na kasalukuyang nasa ibabaw ng katrabaho namin malandi na si Elise Recto. Halos tumitirik naman ang mata ni Elise na parang kala mo ay malapit na sa sukdulan ng langit. Nandito ako ngayon sa apartment na tinitirahan ni Elise. Dito lang din ito sa Cavite. Malapit lang halos sa kumpanyang pinagtatrabahuhan namin at literal na dito rin siya tinitira ng walang hiya kong boyfriend. Sa sobrang excited siguro nilang maangkin ng isa't isa ay hindi na nila nagawa pang maglock ng pinto at nagkalat pang ibang mga damit at gamit nila sa sahig. Mga walang hiya talaga. Hindi ko akalain na magagawa ito sa akin ni Kian, ang boyfriend ko ng 3 taon. At ang Maria Elise na ito. Maria pa naman ang pangalan niya. Tunog mahinhin kagaya ng kay Maria Clara. Tapos maraming kalandi ang taglay pala sa katawan. Alam naman niya na boyfriend ko si Kian pero bakit nakasawsaw pa sa relasyon ng iba? Nakatanggap ako ulit kaninang tanghali ng text message mula sa unknown number at sinabi niyang may lihim na relasyon si Kian at Elise. Halos araw-araw na nagtatext sa akin ang number na iyon para sabihin na may relasyon nga ang dalawa na hindi ko pinaniniwalaan noong una. Sinabi din niya na palagi nagpupunta si Kian sa apartment ni Elise. Kaya palaging nagpapaalam ang walang hiya na iyon na may pupuntahan lang daw siya na kaibigan dahil may malalang karamdaman daw ito. Hindi lang pala karamdaman kundi kakatihan sa katawan. Napakasinungaling. Gulat naman silang napatingin sa akin. Napatayo si Kian habang takip-takip ang kasalanan niya gamit ang damit at tangkang lalapit sana sa akin para hawakan ako. Han, sandali! Magpapaliwanag ako! Natatarantang sabi niya. Sinampal ko siya ng malakas habang umiiyak. Ang kakapal na mga mukha nila. Ano pang ipaliliwanag mo? Nasa harapan ko na mismo ang ebidensya ng pagtataksil mo. Nakakadiri kayo. Ibinigay ko naman lahat sa iyo ah. Halos wala na nga akong itira sa sarili ko. Bakit ito pang napala ko sa pagmamahal ko sa iyo? Malakas kong sabi habang patuloy din sa pag-iyak. Nakita ko ding umiiyak na din si Elise sa tabi habang nakatakip ang katawan sa kumot.
Ang kapal niya naman para umiyak na parang siya pa ang nawalan samantalang ako itong inagawan. Han, Francine, hindi ko itatanggi ang kasalanan ko ito. Patawarin mo ako. Alam mo naman na gustong gusto ko na magkaanak at hindi ka na makapaghintay na gumaling ako. Kaya ginago mo na lang ako, ganun ba? Putol ko sa kanyang sinasabi. Hindi naman sa ganun, Hon. Tangkang pagpapaliwanag niya. Hindi sa ganun, pero ganun ang ginawa mo. Kaya naman, hindi naman sinabi ng doktor na bahug ako. Kailangan ko lang sundin ang payo ng doktor para magkaanak tayo. Nakita mo naman lahat ng hirap at sakripisyo para lang gumaling agad ako, di ba? Bakit hindi mo ako naantay? 24 years old pa lang naman ako, hindi naman siguro tayo aabot ng 40 na wala pa ring anak. Sobrang sakit ng dibdib ko. Parang gusto ko na lang mawala sa mundo para hindi ko na maramdaman yung sobrang sakit na ibinibigay ng taong minahal ko ng higit pa sa sarili ko. Walang tigil sa pag-agos sa mga luha ko ngayon. At ikaw namang malandim babae ka. Kahit alam mo na nga na may karelasyon yung tao, pinatulan mo pa din. Hindi babaon sa'yo ang lalaking yan kung hindi mo buno ko yung mga hita mo. Malandi ka! Hitad! Traitor! Itinuring pa man din kitang kaibigan. Ahas ka pala! Nanggigigil kong sigaw sa kanya. Tangka ko sana siyang susugurin ngunit pinigilan ako ni Kian para lang maprotektahan ang babae niya. Mas lalo lang ako nasaktan ng dahil doon. I'm sorry, Francine. Sorry. Patawarin mo ako. Sobrang mahal ko lang talaga si Kian kaya hindi ko mapigilan ang tukso na lumapit siya sa akin. Matagal ko na talaga siyang gusto eh. Umiiyak niyang paliwanag sa akin. Mahal? Sabihin mo makati ka. Hindi mo kailangang mahalin dahil nasa akin ang role na yan. Ako ang gagawa niyan. Ano ha? Masarap bang tikman ang sakit? Tanong ko sa kanya. Sinabunutan ko siya at pinipilit kong hilahin ang kumot na pinipilit niyang itakip sa makasalanan niyang katawan. Nanggigigil ako ng sobra sa kanya. Bakit kailangan na kapwa babae ko din na magiging dahilan ng tuluyang pagkasira ng aming relasyon? Naiintindihan ko ang part na kaya nanlamig sa akin si Kian dahil hindi ko siya mabigyan ng anak agad. Ang hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa kaming pagsabayin. Bakit hindi na lang niya sabihin ang totoo at makipaghiwalay ng maayos sa akin? Bakit kailangan pa manloko at pagmukhain pang tanga? Napagod siya maghintay sa akin pero sinipag sa iba? Kung ang boyfriend ko nakasama ko ng 3 taon at kasama kong bumuo ng pangarap, hindi ako sinamahan sa laban ko at hindi matanggap ang kalagayan ko, sino pang tatanggap at magmamahal sa akin ng totoo? Hindi ko maiwasang tanungin pa ang worth ko. Pakiramdam ko wala akong silbi dahil hindi ko si Kian mabigyan ng anak. Nagawa niya ako lokohin dahil lang sa iniisip niya na hindi ko maibibigay ang anak na hinihingi niya, kaya sinayang niya ang 3 taon naming relasyon. Hindi naman makapagsalita si Kian. Nakayuko na din siya at umiiyak. Para saan pang iyak niya? Nasaktan na niya ako ng sobra. Sirang-sira na ako. Durog na. Pakiramdam ko kahit kailan na hindi na kaya pang buuin. Ipapasa Diyos ko na lang lahat ng ginawa nilang pananakit sa akin. Ayokong gumanti dahil hindi naman ako masamang tao at hindi gaya nila. May konsensya pa ako. Hirap man, pinilit ko pa rin humakbang palayo sa kanila. Pinipilit kong ayusin ang sarili ko habang palabas ako. Ayoko namang makakuha ng atensyon ng ibang tao. Pumara na lang ako ng taxi at doon impit na muling umiyak. Grabe, awang-awa na ako sa sarili ko. Halos 1 linggo din ako hindi nakapasok sa trabaho at tuluyan na nga ako nag-file ng immediate resignation letter. Hindi ako martir para tiising makita araw-araw ang landian nila at ipakita sa lahat kung gaano sila kasaya sa isa't isa habang ako naghihirap ang kalooban. Cheating is a choice, not a mistake. 1 linggo ako nagmukmuk lang sa bahay at wala nang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Alam na rin ng pamilya ko at pamilya niya ang paghiwalay namin. Sobrang nasaktan din ng pamilya ko dahil napalapit na rin kasi sa kanila si Kian at naging magkaibigan na rin ang mga pamilya namin. Bago naman kasi namin nadiskubre ni Kian ang tungkol sa PCOS ko. Napakasaya pa namin. Siya ang tipo ng kasintahan na maalaga at malambing. Palagi nasusunod ang mga gusto ko. Pati ang pamilya ko ay niligawan niya. Never akong gumastos sa mga dates namin.
Hindi siya nahihiyang maging sweet sa akin kahit nasa harapan pa kami ng mga kaibigan at pamilya namin. Dahil sa pag-aakala ng pamilya namin na kami na talaga ang magkakatuluyan, nagbiro sila mismo na magpakasal na kami. Or kung gusto daw namin ay magpagawa muna kami ng bahay at mag-anak muna. Naisip namin ni Kia na mas practical nga yung ganoong para sa amin. Kaya last year nagsimula na kami magpatayo ng bahay na hindi naman kalakihan. Hati kami sa gastos pero ako lahat ang nag-asikaso miski sa magiging itsura. Malapit na yung matapos ngayong taon. Ilang buwan na rin simula na may mangyari sa amin. Kaya labis na nagtataka siya kung bakit hindi pa ako nagbubuntis. Bagay na ipinagtataka ko rin. Naisipan namin magpa-check up parehas para malaman kung sino may problema and it turns out that it was me. I don't know how kasi regular naman ang menstruation ko. I mean, no hint at all. May ibang mga laboratories pang ipinagawa sa akin ng doktor. Saka ako binigyan ng reseta. Mula din ng araw na iyon ay parang may nag-iba na. Binaliwala ko lang iyon nung una dahil hindi ko naisip na magagawa kong iwan ni Kian dahil ramdam ko kung gano'n niya ako kamahal. Akala ko lang pala iyon. Nang mga sumunod na araw ay nararamdaman ko na ang panlalamig niya. Lagi siyang umaalis pagkatapos ng trabaho at kahit pa day off namin. Para bang iniiwasan niya ako. Iyoko mang isipin pero baka dahil sa kondisyon ko na ito kaya siya nanlalamig sa akin. Kaya mas ipinaramdam ko lalo sa kanya na mahal ko siya. Lagi ko siyang niyayayang mag-date pero lagi niya ding tinatanggihan dahil pagod daw siya or masama ang pakiramdam niya o di kaya'y may pupuntahan pa daw siyang kaibigan. Minsan ay tumambay din ako sa bahay nila para makabonding ko rin ang pamilya niya pero siya ay parang naiirita pag nandun ako. Hindi na gaya ng dati na para akong reyna na pinagsisilbihan pa niya at makikita mo talaga ang kasiyahan niya. Hindi ko na yun ginawang issue pa para hindi na namin pag-awayan pa. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalo pa niyang ipinaparamdam sa akin na hindi na ako mahalaga. Sobrang nasasaktan ako sa panlalamig niya sa akin pero ginagawa ko pa rin lahat ng alam kong paraan para bumalik kami sa dati. Hanggang sa isang araw nakatanggap ako ng text message at sinasabing may lihim na relasyon si Kian at Elise. Hindi ko kilala kung sino yung nagtatext dahil kada magtatanong ako ay hindi na siya nagre-reply. Sinubukan ko ding tawagan pero lagi lang pinapatay. Ayokong maniwala. Itinuring ko rin na kaibigan si Elise. Hindi nila iyon sa akin magagawa. Hanggang sa nag-message ulit yung unknown number at may ibinigay siya na address. Kung gusto ko daw malaman kung nagsasabi siya ng totoo, ay puntahan ko ngayon din ang address na iyon. At mabuti na lang ay ginawa ko dahil kung hindi, hanggang kailan pa nila ako balak na pagbukaing tanga. Betrayal was what I felt. My heart broken not just by a guy I was in love with, but also by, as I once believed, a true friend. Alam niyo ba kung ano pang mas masakit? Alam halos lahat ng mga malalapit naming kaibigan at katrabaho ang tungkol sa dalawa. Ako lang talaga yung nagmukhang tanga. Sobrang sakit. Nakikitawa pa sila sa akin pag nagbibiruan kami. Yun pala ay kaplastikan lang ang lahat ng iyon. Pakiramdam ko trinaydor nila ako. Hindi lang ng ex-boyfriend ko. Sa ilang taon namin na magkakasama sa trabaho, kaibigan at pamilya na ang turing ko sa kanila. Ano bang kasalanan ko sa past life ko at ganito nangyari sa akin? Iyak lang ako ng iyak ngayon at minsan ay bigla na lang matutulala. Hindi na rin ako makakain ng maayos dahil nawala na ako ng gana. Pinipilit kong sabihin sa sarili ko na hindi lang sa kanila umiikot ang mundo ko. Kailangan kong tulungan ang sarili ko na makaahon dahil walang ibang gagawa nun kundi ako lang. Hindi na ako muling pumasok sa opisina. Wala na akong pakialam kung maaaprobahan man o hindi resignation ko basta ayoko na silang lahat na makita. I feel betrayed. After 1 week of mourning, dahil parang namatay na rin naman na ang puso ko, naghanap ako ng online ng mga magagandang isla na pwede kong puntahan at makapag-unwind sa mga nangyari. Kabilao Island ang napili kong puntahan. Part ito ng Bohol Province. May kung anong enerhiya nagsasabi sa akin na dapat akong pumunta sa lugar na ito. I trust my God's feeling. I will go there for my peace of mind. Gusto ko bigyan ng sarili ko ng time na makapag-relax, bagay na hindi ko nagawa noon. Pagkatapos ay saka ako mag-a-apply sa ibang kumpanya. May target na kumpanya na rin na ako na gustong applyan at sana'y matanggap agad ako. Ipinapangako ko sa sarili ko na babangon ako
Magfo-focus ako ngayon sa career ko at ipapakita ko sa mga taong yun na mas naging better ako nung nawala sila. I will be the best version of myself. Cheating is a choice. Period. Kakarating ko lang ngayon dito sa Cabilao Island. Nagrenta na lamang ako dito ng pansamantalang tutuluyan ko sa loob ng 2 linggo. Napakaganda ng lugar. Napakaganda ng ambience. Parang gusto ko na lang tuloy dito manirahan. Kasalukuyan ako nag-aayos ng mga gamit ko upang makapagpahinga na ako saglit at maya-maya pa ay maglilibot ako. Malapit lang sa tabing dagat ang tinutuluyan ko kaya naman naririnig ko ang mahinang hampas ng alon. Masimoy din ang hangin sa paligid. Napakasarap sa pakiramdam. Hindi ako nagsisisi na dito ang pinili kong puntahan. Matapos ko mag-ayos ng gamit at magpahinga saglit, lumabas muna ako para maging familiar ako sa lugar. Hindi ko na malayan na nakarating na pala ako sa bandang dulong bahagi ng isla. Merong magandang bahay ang nakatayo doon na sa palagay ko ay bahay bakasyunan. Sabi ng isang staff na nakausap ko, sa may-ari daw ng islang ito ang bahay na iyon pero bihira lang daw itong makapunta dahil madalas itong nasa ibang bansa. Baka next week pa daw ulit iyon pupunta dito sa isla. Mahigit 1 linggo na ako dito sa isla ng Cabilao at ilang araw na lang ay uuwi na ako sa amin para makapag-apply ng bagong trabaho. May mga nakilala at bagong kaibigan na rin ako dito. Surely, I will miss here. I promise to myself na babalikan ko someday ang lugar na ito. Masaya din pala dito tuwing gabi dahil sa malalakas at nakakaindak na mga tugtugin. May sayawan sa tabing dagat at pwedeng mag-inuman. Kasalukuyan ako umiinom ngayon ng beer. Nakakailang cans na rin ako at medyo tinatamaan na pero kaya ko pa naman. Andito din ako sa tabing dagat at nakaupo sa buhanginan. Medyo naaabot din ng alon ng dagat ang mga paa ko. Masarap din sa pakiramdam ang malamig na simoy ng hangin. Habang nakaupo at malalim ang iniisip, may estranghero na bigla na lang na lumapit sa akin nang hindi ko namamalayan at nagtanong. "Can I sit here?" He asked. Napatingin ako sa kanya. Well, hindi ko naman pag-aari ang isla na ito so I just nodded him at muli akong tumingin sa karagatan. Kate nga pala. He spoke. Hindi ako umimik at patuloy lang na nakatitig sa kawalan. Kabastusan man pero wala talaga ako sa mood ngayon. Kanina ko pa napapansin na parang malungkot ka at malalim ang iniisip. Nilapitan na kita kasi baka bigla ka na lang sumuong dyan sa dagat. Doon ako muling napalingon sa sinabi niya at hindi makapaniwala na nakatingin sa kanya. My gosh, iniisip ba niyang magpapakalunod ako dito sa dagat? Broken-hearted lang ako, no? Hindi ako broken-minded. Sa pagkakatitig ko sa kanya ngayon ko lang napansin na napakagwapo pala niya. Shucks, Kiffy. Kalma ka lang. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko sa hindi malamang dahilan nang bigla siyang mas lumapit pa sa akin. Are you okay? May pag-aalala niyang tanong. Yeah. Thanks for asking. Nahihiyang napayuko ako ng ulo. My God, ba't parang kinilig akong bigla? Napasarap ang aming kwentuhan at naparami na rin ang mga nainom naming beer. Hanggang sa hindi ko na namalayan na naging magaan at kampante na ang loob ko sa kanya. Sandali ako nakalimot sa mga masakit na nararamdaman ko. Anong hayop ang mahilig kumanta? Ano? I ask. Palakanta. Sabay tawa niya. Grabe, ang gwapo niyang tumawa. Oh, ito pa. Bakit bawal umutot sa Apple Store? Natatawa niyang tanong. Ha? Kasi nakakahiya? Sagot ko naman. Kasi. Tawa siya ng tawa habang nakahawak pa sa kanyang tiyan at namumula na ang kanyang muka. Kasi, walang windows. Natawa na naman ako. Ang sarap sa pandinig ng tawa niya. Parang may halong pangaakit. Ano ba yan? Kung ano-anong napapansin ko. Mais ka talaga dyan, Kiffy. Bakit tuwing buwan ng July sinaselebrate ang Nutrition Month? Tuwing July ba yun? Akala ko tuwing month of August yun ah. Nagbago na pala. Sorry, hindi ako na-inform. Napangawi naman ako sa tenuran ko. Napatitig siya sa akin, sandali na para bang hindi makapaniwala at bigla na lang tumawa ng pagkalakas-lakas. May mali ba sa sinabi ko? Sa hindi ko nga talaga alam eh. You're so funny. Joker ka din pala. Napapout na lang ako. Di siya ng gwapo.
Bakit nga tuwing July ang nutrition month? Curious kong tanong sa kanya. Kasi, ang Tagalog ng vegetable ay July. Hindi ko gets. Nagloading ako doon saglit at bigla na lang tumawa nung magets ko na ang joke niya. Tawa ko ng tawa. Sumasakit na rin ang pangako kakatawa. Grabe, lasing na talaga kami. Napatigil ako sa pagtawa noong mapansin ko seryoso siyang nakatitig sa akin. Bakit? Nautal kong tanong sa kanya. Baka kasi napangitan siya sa akin dahil sa pagtawa kong parang dinig na sa kalawakan. Ang OA ko bang tumawa? Na-conscious tuloy akong bigla, baka nakita niya ang ngalangala ko. Gosh, nakakahiya. You're so beautiful, he said while intently looking at me. Napatanga naman akong bigla sa kanya at hindi makapagsalita. Nabingi ata ako. Ano yung sinabi niya? Ano daw? You're so beautiful, mon amour, Kate said. Ha? Magsasalita pa sana ako nang bigla na lang niya akong hapitin sa bewang ko palapit sa kanya. Hinawakan niya ako sa aking batok at hinalikan ng mariin. Para akong natuod bigla. Hindi ko alam kung tutugon ba ako sa halik niya o itutulak siyang palayo. I'm confused. Kiss me back, baby. Please. Sad niya nang mapansin niya na hindi ako tumutugon. And so, I did. I kissed him back without thinking na stranger nga din pala itong humahalik sa akin ngayon. Pero bakit ganito? Ibang-iba yung pakiramdam kaysa noong si Kian ang humahalik sa akin. Not really my intention pero hindi ko maiwasan na ipagkumpara ang halik ni Kian sa halik sa akin ni Keda. May kung ano sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Napakasarap sa feeling at mas masaya ko ngayon. Bago sa akin ang ganitong pakiramdam. Mon amour. Salita niya sa gitna ng aming halikan, pero hindi ko naman maintindihan kung ano yun. Obviously, may lahi siyang foreigner dahil hindi naman siya mukhang Pinoy, pero magaling siyang magsalita ng Tagalog. Naubusan ako ng hangin kaya bahagya ko siyang itinulak para maghiwalay ang mga labi namin dahil parang wala siyang balak. Grabe naman si Mr. Stranger, parang nagmumukbang lang ng sugpo. Wait. Hingal ko sabi. Natuwa naman ang mahina siya habang may matamis na ngiti sa labi na parang akala mo naman ay nanalo sa loto. Mokong na to. Nakuha pa talagang tumawa, hindi na nga ako halos makahinga kanina. Muli na naman siyang tumitig sa akin at nakikita ko sa mga mata niya na puno na ng pagnanasa at paghanga. Gayon pa man hindi ako nakaramdam ng kahit na anong takot sa kanya. Sa katotohanan nga ay naging masaya pa ako sa nakikita ko ngayon. Weird. Then I realized I'm attracted to him. Bukod sa magaan ang loob ko sa kanya at hindi naman siya mukhang gagawa ng masama, he is also handsome. His eyes are light blue, indication that he is not a pure Filipino. I think he is 6 feet tall at ako naman ay hanggang dibdib niya lamang. Maputi din siya at konting bangs na bumagay sa kanya. Ang lakas ng appeal niya. Sa pag-iisip ko, hindi ko na namalayan na nadala na niya ako sa isang silid. I think it's his room. Naka-dim light lang ito at mabango ang room niya. Parang siya. Char. Pagkalak niya ng pinto ay bigla na naman niya akong sinunggaban ng halik. Ang higpit ng pagkakayakap niya sa akin na parang takot na mawala ako. Hindi na ako naging choosy pa. Lugi pa ba ako dito? Ulam na ang kumakain sa kanin. Basta bahala na bukas. Sa ngayon ay ang masayang nararamdaman ko sa mga sandaling ito ang iintindihin ko. Deserve ko to. Oh shit, ang sakit ng ulo ko. Napadaing at napahawak kong bigla sa ulo ko habang nakapikit. Ano bang nangyari? Ang sakit ng buong katawan ko. Napadilat naman akong bigla nang maalala ko ang mga nangyari kagabi. Sabay lingon sa tabi ko. Ay gaga. Syunga. Sabi ko sa mahinang boses para hindi marinig ng aking katabi habang pinupukpok ang ulo ko. Maingat akong tumayo para hindi magising ang estrangherong katabi ko. Baka humirit na naman ito ng isa. Hindi ko na talaga kaya. Shucks, ang sakit. Napapanguwi kong bulong. Nawarak ata ang bahay bata ako. Sorry, Kipi. Nabugbog ka kagabi. Masakit ang mga legs ko at buong katawan ko na para akong binugbog ng 10 marites sa kanto. Kahit na nahihirapan ay pinipilit ko pa rin isuot ang mga damit. Ayoko naman lumabas ng nakatapis lang, no? For sure marami ng guest sa labas.
Nang matapos magbihis ay tinitigan ko muna siya at pilit tinatandaan ang kanyang itsura. Paalam na. Hindi kita malilimutan, Mr. Stranger. Salamat sa isang gabi na puno ng ligaya. Mahinang bulong ko sa hangin. Tuluyan na nga ako lumabas ng silid na iyon. Pinilit kong lumakad ng maayos kahit na nanginginig ang mga binti ko. Umayos ka talaga, Salt. Last na kagagahan mo na yan. Nang makarating ako sa room ko ay inayos ko na mga gamit ko dahil ngayong araw na rin ang alis ko dito. Babalik na naman ako sa realidad. Nakarating naman agad ako dito sa amin at kinabukasan nga ay nag-apply na agad ako sa unang company na target ko na pasukan. Mas malaking company ito kumpara sa inalisan ko. Balita ko nga ay magaganda daw ang benefits dito at may mga incentives din. Sana talaga ay makapasa ako. Hi, Miss Miranda. Thank you for being here today. This is Mrs. Ventura. Pleased to meet you. Bati sa akin ng interviewer. Hi, I am Francine Miranda. Nice to meet you too. Balik-bati ko naman at binigyan siya ng napakatamis ng ngiti. So, tell me about yourself. Tanong naman niya agad sa akin. I am an excellent team member. I like to collaborate and contribute as much as possible during the project. If I finish my homework and have free time, I will ask my colleagues if I can do something for them. I always try to take the time to answer any questions, especially questions from new team members. I believe that teamwork and collaboration can help create better and more efficient results. Mahabang sagot ko naman kay Mrs. Miranda. Napatango-tango naman siya. Ewan ko kung naniniwala ba siya sa sinabi ko. Adjust ko lang naman yun. Iba talaga pag nadiligan. Char. What makes you a suitable candidate for this job? Judging from the information I have gathered about your company has a strong work system and you need organized employees to manage day-to-day operations. My work experience shows that I have a history of success in organizing and communicating with employees. I look forward to using my skill to benefit the organization. I answered confidently, kahit sa kaloob-looban ko ay kinakabahan ako. Tumango-tango naman siya sa isinagot ko at parang may isinusulat sa resume ko. Ilan lang yan sa mga itinanong niya sa akin. Thank you for your time, Miss Miranda. We will disclose the results soon. Huling sabi niya at kaagad na rin itong tumayo. Kinabukasan ay sobrang tuwa ko dahil nakatanggap ako ng tawag na nakapasa daw ako. Sinabi niya sa akin kung ano pa mga kailangan kong gawin at dapat ipasa. Inasikaso ko naman iyon lahat agad. Sobrang excited na akong pumasok at this time, mas pag-iigihan ko pa para mas maraming opportunities ang mag-open para sa akin. Kaya ko to. 1 month na ako ngayon dito sa LM Electro World. Isa itong international electronics company. Mas malaki ng hindi hamak ang sahod ko ngayon kaya mas lalo akong ginanahang magsipag sa trabaho. Mukhang okay naman ang mga katrabaho ko pero kahit ganoon, hindi na ako basta magtitiwala pa. Ayoko nang ma-attach sa kanila ng sobra. Nadala na ako. Tamang pakikisama na lang. Noong ilang araw ko pa lamang dito ay may nagpapalipad hangin na agad sa akin. Nek-nek nila. Hindi na lang talaga mga gwapo ang naglolo ko ngayon. Diyos ko, pati mga... ewan? Basta, mga pa-fall lang naman sila tapos pag nagsawan ay mang-iiwan. Ay teka, parang ang pangit ko naman doon. Gigil kong pinatay ang alarm ng cellphone ko. 2 months na nakalipas pero lagi ko pa rin napapanaginipan na nangyari sa amin ng stranger na iyon. Minsan pa nga bigla na lang ako matutulala at may imagine yung mga naganap sa amin. Shit, nag-wet dreams na naman ako. Basa na naman ang underwear ko. Nakabusangot naman akong bumangon para mag-prepare sa pagpasok sa trabaho. Ano ba ito nangyayari sa akin at lately lagi ko siyang napapanaginipan at iniisip. Parang gusto ko siya ulit makita at maamoy. Hindi ko maintindihan itong nararamdaman ko na para ba akong may hinahanap na kung ano. Palagi din sumasakit ang ulo ko kahit hindi naman ako puyat at nalipasan ng gutom. Weird. Ano ba yan? Para naman ako naglilihi sa kanya. Bigla naman ako natigilan sa tinuran ko. Naglilihi? Hindi naman siguro ako buntis, no? May PCOS nga ako, hindi ba? Kaya nga hirap ako magbuntis agad. Naiinis na naman akong bigla nang maalala ko ang dahilan ng paghiwalay namin ni Kian. Masakit pa rin pero kaya ko na. Ano siya, gold? Kakayanin ko kahit wala na siya, no?
Imposible naman siguro na mabuntis ako na isang gabi lang, di ba? Samantalang maraming beses namin iyong ginawa ni Kian pero wala pa rin. Pagkausap ko sa sarili ko, para na nga akong tanga na nagsasalita ditong mag-isa. Ipinagpatuloy ko na lang ang pag-aasikaso ng sarili ko para hindi ako malate. Bakit parang ang sarap kumain ng tortang talong na walang itlog? Good morning, beautiful Francine. Bati sa akin ng isang hater. Este, katrabaho kong mahilig magpa-cute sa akin, mukha namang kalaban ng mga kawal sa Encantadia. Charis. Good morning din, handsome. Pangiwi kong bati. Syempre, kailangan munang makisama. Bago pa lang eh. Pumasto na ako sa aking cubicle habang nakasunod naman yung hater sa akin. Actually, may itsura naman si Billy. Pero ewan ko ba, parang ibang mukha talagang hinahanap-hanap ko. Good morning. Bati ko sa aking katabi / kachismisan ko. Ay, good morning din. Andyan ka na pala, sis. Ito pala yung mga paperworks natin today. Medyo batak tayo today. Pero laban lang. Masiglang bati niya sa akin. Parang nadiligan kagabi. Ano ba yan? Naiinggit na naman ako. Lecheng cake kasi yun eh. Kinayuma ata ang beauty ko. Inaantok pa ako. Parang gusto ko na muna umuwi at matulog maghapon. Wika ako kay Alice. Yan tayo eh. May katrabaho talaga tayo na papasok lang para sabihin na gusto ninyong umuwi. Parinig naman sa akin ni Alice. Inirapan ko na lang siya. May pagkaprangka lang ang Bruhilda na iyan pero mabait naman yan. Hindi naman nangangagat.